Ayan, collective. Maraming salamat sa pagbabalik dito sa Bono Magos PH. Okay, welcome back sa mga viewers natin, subscribers. Ayan. So in today's video, collective. Okay, so pag kinabi kong collective, lahat po ng zodiac signs are welcome naman o dito at para po ito sa lahat ng mga zodiac signs. So kahit na anong zodiac signs mo, okay, so in today's video, alamin natin kung ano ang magiging love life ninyo sa taong 2025. Now again, because this is a general reading, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Okay? So, para makaresonate kayo, titignan natin yung past energies ninyo. Anong nangyari sa inyo in the past? Ano ang naging sitwasyon sa inyong love life in the past para matukoy, malaman natin at maitalakay natin yung magiging future kapalaran ninyo sa love life. Okay? So, irregardless no kung ano ang mga zodiac signs ninyo. And then, kukuha din ako ng messages from your person. Ano yung mga nais niyang sabihin sa iyo. Ano mga gusto niyang sabihin, ano mga nararamdaman niya. Tatalakayin din natin yan. Alright? So, collective, umpisahan na natin. Okay? Una, kukuha muna ako ng situation. Anong naging situation nyo in the past? To confirm that this is your reading, and then kukuha din tayo ng cards sa magiging future ninyo. Marami akong kukuhang baraha dito. Marami tayong tatalakayin. Okay? So, past energies. Anong nangyari in the past sa love life ng ating collective? Love. Okay. So, mukhang lahat kayo in the past na in love sa taong ito, no? Na in love kayo, nagkaroon ng pagkakaunawaan. Okay, mayroong ang lakas ng attraction and there's affection. Ayan, talagang mukhang nagmamahalan kayo. In love kayo sa isa't isa. Paradise. So, mukhang masasabi ninyong paradise. Some of you in the past, lagi kayong nagdi-date, lagi kayong nagbi-beach, may plano kayong mag-beach, may plano kayong maglakbay, there's always happiness and joy. No, merong playfulness na nangyari. Playfulness, I would say, kalandian, mga kilig-kilig moments, and you enjoyed each other. Talagang nag-i-enjoy kayo sa isa't isa. Para kayong nag-honeymoon. Palaging may honeymoon phase. Palaging as in talaga umaapaw ang saya at kaligayahan na naranasan ninyo sa isa't isa. Okay? In the past energies you have. Okay, some of you along in the process, okay, during your relationship, naging toxic na. Siguro sa mga nagdaang buwan, naging toxic ang relationship. Ayan, naging abusive yung iba. So, umpisa talaga namang lahat ng relationship. Nag-uumpisa sa kalandian, nag-uumpisa sa kilig-kiligan, ayan. And then, in the middle of the entire relationship, lumabas yung mga totoong ugali. So, andyan na yung pagiging toxic. May iba na naging addict sa isa. May iba, yung isa naman very abusive sa relationship. Yung mga usually nangyayari. Okay. I think in the past, yung iba sa inyo umaasa pa rin na maayos ito. Okay, kasi nga, na-struck kayo sa taong ito. Para kayong pinana ni Cupid, ng Cupid's arrow. Para kayong tinamaan ng Cupid's arrow nito ng tao na to. Parang, feeling mo kasi parang siya na nga. Okay, what else? Kukuha pa tayo ng mga past energies. What else? Anong nangyari in the past? Past situations muna. Past situations. Okay, some of you in the past talagang nasasaktan na. Hurting, nasasaktan. Either ikaw to or ang person mo nasasaktan. Ghosted. Okay? In the past,
nakaranas kayo ng pag-ghost ng tao nito. Parang hindi kanya kilala, parang, gino-ghost ka na niya, nagdi-disappear na lang siya bigla, para siyang lilitaw, mawawala, lilitaw. Parang on and off ang relationship ninyo. Hanggang dumating sa sitwasyon kung naging on and off ang relationship ninyo. What else in the past? Keeping secrets. Meron pa siyang tinatago. Hindi siya, hindi siya open book. Palagi kang nagtatanong na hindi siya very open sa'yo. Tama ba? Like, itong person na to, babae man or lalaki, hindi siya pala kwento. Parang misteryoso siya para sa'yo. Parang, hindi siya nagsishare. Pero meron talagang siyang tinatago. Either personality niya or buong buhay niya or I don't know. Hindi siya nagkukwento. Parang napaka-misteryosong tao ito. Next, what else? Some of you, in the past, lagi kayong nagko-call sa isa't isa. Ang communication nyo lagi sa phone. Either this could be long distance. Maraming panahon kung saan long distance kayo. Lagi. Laging, although nagmi-meet naman yung iba sa inyo, like nagdi-date nga, pero always sa phone ang communication. And I feel like sometimes, hirap na hirap kang i-reach out itong tao na to, right? Hirap na hirap kang i-reach out for some reason. Minsan hindi siya makontak. Minsan, bigla lang siyang nawawala. For some of you, bigla na lang din siyang nagbablock. Gino-ghost ka na and then ina-unblock. Block, unblock, block, unblock. Parang yan ang energy. And mahirap din siyang kausapin sa text or call. Sometimes. Hindi naman lagi. What else? Past energies. Kukuha muna tayo ng mga past energies to confirm that this is your reading bago natin puntahin yung future. Past energies. Please. Past energies. Running, ghosting. Mahilig mag-ghost ang tao nito, no? Itong person mo na to, mahilig siyang mang-ghost ng tao. Invisible, disappear, lagi siyang nawawala. Lilitaw, wawala, para siyang, basta lagi na lang siyang nawawala. Hindi mo siya mahagilap. Okay, palagi. Next, past energies. Arrogance. Mataas ang pride ng person mo. Kaya siya hindi nag-share. Mataas ang pride. Mataas ang tingin sa sarili. Very stubborn pa. Pag ayaw niya, ayaw na talaga. Stubborn meaning matigas ang ulo. Siya ang nasusunod. Arrogance, mayabang, mataas ang ego, mataas ang pride. Yan ang energy ng person ninyo. Some of you. And you have escaping, avoiding, mahilig nga siyang mang-block ng tao. Mahilig siyang mang-block lalo na pag hindi na kayo nagkakaunawaan sa chat or sa call, sa communication. Pag hindi niya naintindihan ang nangyayari or na-stress na siya or parang nape-pressured na siya, mahilig siyang mang-block at nag-a-avoid siya, either ina-avoid niya ang responsibility or ayaw niya ng seryoso, ayaw niya ng ma-stress or hindi, parang napaka-immature itong tao na to. At mahilig siyang mag-push ng tao. Mahilig siyang manulak papalayo. Mahilig siyang, parang pinipilit niyang itulak ka papalayo. Mahilig siya yung ganyan. Yan ang mga taong may pagka-bipolar, sociopathic, at immature sa sarili. Yan ang mga taong kulang sa pagmamahal. Kulang sa pagmamahal yung person mo. Chasing. Toxic. Itong tao na to, I think yung relationship theirs is push and pull energy. Ano yun? Ikaw yung, either isa sa inyo, either merong nagpupush, meron din nagpupull. May nagtutulak palayo, meron din yung namimilit. Sino ka dito? Anong energy to? Chasing, may naghahabol. Ikaw yung naghahabol, ay reader, viewer, ikaw ba yung naghahabol o yung person mo naghahabol? Take it how it resonates. Binabasa ko lang yung energy ng card. This relationship in the past was very toxic.
toxic. There's resilience, meaning to say, merong tao dito talaga na ayaw niyang kung sino yung naghahabol sa kanya, tinutulak niya palayo. Yan ang mentalidad ng person na to. Okay? Kung sino yung naghahabol sa kanya, nadi-discourage siya, ayaw niya. Kung sino naman yung ayaw sa kanya, dun siya naghahabol. Ganyan ang mentalidad ng person ninyo. Okay? Now, what else? Tignan natin yung mga dapat ninyong malaman. Past energies. Past energies, please. Confirm that this is your reading. All right. Patience. Gold digger, no, and date night. Communication. Communicate, compromise, forgive, work it out. I think itong relationship na to, may posible pang maaayos. May posible pang maayos. Kulang kayo sa communication. Either kulang sa communication or itong tao na to hindi marunong makipag-communicate sa'yo or ikaw. Yung iba sa inyo nanonood, hindi kayo marunong makipag-communicate. Kasi meron naman tayong mga lalaking viewers. At hindi lang lalaki, meron ding babae hindi talaga marunong ding makipag-communicate. Kasi may tendency yung babae na nasisiraan ng ulo. Totoo. What do I say this? Ayaw mo palang mawala yung lalaki pero tinutulak mo, pinapalis mo ng bahay. Yung pala, yan ang sira ulo like, hinahampas. Lumayas ka na, hayop ka. Sinabi na, tinitik yan literally lang kayo. Sinabi mo, lumayas ako, pinalayas mo na ako tapos umiiyak ka ngayon pag nag-asabunutan ako. That's a sign of crazy. Normally, yan ang babae. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib, mga ganun. Na, kunwari, ayaw, pero deep inside, gusto pala. Okay? Forgive. So, I think, there's a lot of forgiving na kailangan mangyari sa relationship. Either siya, dapat patawarin mo na lang siya or ikaw dapat patawarin niya. Pagpapatawad, kung gusto niyong maayos, work it out. Yung iba sa inyo may pets. Mahilig ka ba sa pet? Patience. Kulang, either yung person mo kulang sa pasensya o yung relationship ninyo, it needs a lot of patience. So, this only means na nasa starting phase pa lang kayo. Ganun naman talaga sa relationship. The first few years, yan ang mga, dyan ang mga pagsubok. Dyan yung matitest ang relationship ninyo. First few years, depende. Kasi meron pang mga couples na umaabot ng 8 years, 15 years, saka nila ma-realize na talagang wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Whatever challenges, they have been through a lot of challenges at nalagpasan nila yon bilang mag-couple. This kind of relationship, a lot of you, nag-uumpisa pa lang. I would say, first, yung iba 1 year, 3 years pa lang kayo. Diyan, lalo na 1 to 3 years, within that year, diyan nangyayari ang mga selos. Diyan natitest ang relationship. Diyan natitest kung sinong may trust issues. Diyan lumalabas sa mga ugali na, lalo na pag may anak na kayo. So, patience ang either kailangan ng tao na to sa'yo or ikaw. Merong gold digger dito. Sino yan? Meron ditong gold digger. They want your money being used. Okay, some of you, sad to say, sad to say, pera lang ang habol sa inyo. They want your money being used. Pera lang ang habol sa inyo. Kaya nagugulahan ka. Kung nagtatanong ka, bakit siya ganun? Hindi ko maintindihan. Pinaparamdam naman niya na gusto ako, pero iba sa mga kinikilos niya. This is the answer.
Minsan kasi, may mga tao talaga na mahilig magbitaw ng I love you, pero taliwala or salungat sa mga actions na pinapakis. Sabi mo, love mo ko, pero bakit mo ginagawa yan? Mga ganon. Bakit di mo ko, ba't di ko naramdaman? Gold digger yung person mo. Either babae man o lalaki. Next, it's not the right time. Either yung iba sa inyo, it's not the right time na ayusin ng relationship. It's not the right time pa na magkabalikan kayo, or it's not the right time na i-priority mo ang pag-ibig mo yan. Yan din na nasa sense ko. You have date night. Get ready to be wined and dined. Okay, mukhang in the near future, some of you gusto kang i-date ulit ng person na to. Parang may balak din siyang bumalik. Okay? May balak. Okay. Natignan natin kung anong mga naging problema sa relationship. Ano pang naging problema sa relationship ninyo. Bakit nangyari. Tignan na natin kung mako-confirm dito. Okay? Some of you, I think, alam nyo na kung anong naging problema. Pero if ever na baka hindi pa kayo alam, tignan natin baka lalabas dito sa baraha. Baka hindi pa kayo aware. Okay? Negative self-image. Yung person mo, very negative ang kanyang self-image niyan. Yung nakikita niya sa sarili. Comparison, self-judgment, hurtful assumptions, victimhood, unprocessed possessiveness, and judgment. False self-beliefs. Di ko na isasali ito. Okay. Yung naging issue sa yung love life mostly is mahilig magkumpara ang person mo. Nakukumpara kanya sa mga ex niya. Mahilig siyang magkumpara ng tao. Mahilig siyang magkumpara. Kinukumpara kanya sa mga naging karelasyon niya dati. Parang ganon. At malaki ang negative self-image niya. Or may nangyaring pagkukumpara. Kaya lagi ka nag-aaway. Baka yung iba sa inyo, yan ang kinikimkim ng person mo. Kinukumpara niya ako sa ganito, ganyan. Unprocessed past traumas. Either isa sa inyo may mga past traumas pa. Kaya nadala yan sa relationship. Talagang malaking factor yan. Mahirapan kang intindi ng person mo kasi right now or nung naging kayo, meron siyang mga past traumas, past issues na hindi niya na-resolve personally. Mahirap yan eh. Lalo na if ang person mo, nung nakilala mo siya, dumaan siya sa mga matitinding past traumas relationship and then napilitan lang siyang kasi nakilala ka. Yung pala, hindi pala siya totally pa na-healed, nadadala niyan sa relationship, magkakaroon talaga yan ng problema. Victimhood. Some of you, biktima. Feeling pa victim yung person mo or naging biktima siya for some reason. Maybe this is something na hindi nyo alam. Possessiveness. Yung person mo may tendency na maging possessive. O ikaw, there's a reason why hindi nag-work ang sarili niyo is kasi pag ang tao possessive, laging pumapasok ang insecurity at siloso. Silosa at siloso pag very possessive. Akin ka lang. Wala ibang kakausap sa'yo. Walang ibang sa'yo. Ako lang. Parang ganun. Very possessive. Para bang insecure siya na anytime may pwedeng mangnakaw sa person niya. Ang person, hindi na nanakaw kung hindi rin niya hayaang manakaw siya. Alam mo yun? Like, if you trust yourself, your person enough na kahit sino man landi sa ako, I have, honestly, before, nagkaroon din ako ng, when we started sa relationship namin, of course, lagi kong sinasabi, first 1 to 3 years, dyan talaga, yan natin naranasan ng mga insecurities kasi hindi pa natin kasi totally masabi yung person na atin na pwede pang maagaw. We have this mindset na pwede pang maagaw. We're not confident enough pa during those times, within those years, early years. Now that we are already, mag-8 years na kami ng person ko, confident na ako na kahit sinong mangladi sa kanya dyan, I know na hindi niya papatulan. So, hindi ako nagiging possessive.
Kahit pa maghubad yung babae sa harapan niya, I know na hindi niya papatulan, something like that. Kampante ako. Parang ganon. Okay? So, I think may nangyaring selosan, insecurity, and then naging issue sa relationship hanggang tuluyang kayong nag-away, hindi lumaki yung issue, and then naghiwalayan. And may sakitan, may mga hinanakit. Siguro itong person mo na to, meron siyang hinanakit sa'yo o ikaw may hinanakit. Vice versa. Baka hindi ka aware na meron ka ding nasaktan mo ng person mo in some way na hindi niya inopen sa'yo, or ikaw din, I'm sure a lot of you viewer, nasaktan kayo ng person ninyo. Yung mga promises niya hindi natupad, yung mga kinikilos niya na salungat sa mga hurtful assumptions. I think merong nahusgahan mo ng mali ang person mo, or siya nahusgahan ka niya, vice versa. May mga may mga masasakit kayo na bitawan sa isa't isa. I think yan ang reason some of you na tuluyan nagkaroon ng malaking gap sa relationship, tuluyan nang nawala na. Alam mo, once kasi na may gap sa relationship, huwag niyong hayaang lumaki yan. Lalaki yan pag hindi niyo na-resolve at naayos. Okay? So, if may mga away sa relationship, as much as early, ayusin ninyo kasi lalaki yan eh. Madadagyan yan. At least, nandun yung you tried na bumawi at you tried to compromise. Kaya nga lumabas compromise, pagkukompromisa. Judgment. Ang dami lumabas dito na word of judgment. I think mali ang paghusga niya sa'yo, viewer. Some of you, mali ang paghusga niya sa'yo at nagkaroon yun ng malaking issue sa relationship na may mali sa kanyang judgment sa'yo. Nagkamali siya ng akala sa'yo, or ikaw din nagkamali ka ng akala sa kanya. Ang judgment kasi is pag-judge. I thought ganito ka. I thought ganito siya. Parang ganon. Malaki. Okay? Now, let's see the future. Bago tayo pupunta sa mga gusto yung sasabihin. What's the future? Okay. What's the future? Ano magiging future energies? Ano magiging love life ninyo sa 2025? Tignan natin kung magkakabalikan pa kayo ng person mo na to, or meron kayong makikilalang bago. Ano magiging love life mo? Ito na yon. Okay? Ito na yon, collective. Ano magiging love life mo sa 2025? Ano magiging sitwasyon ng love life mo? Groupie. Forster, haunted, bad karma, child services, creeping, moving on, and meron dito yung impersonator into you. Okay, isa-isahin natin to. Okay, in the future, what else? Okay, kukuha tayo ng maraming baraha. Magiging love life ninyo, mga madam. Okay? Take only what resonates, ha? Ayan. Poker face, teddy bear, seduction. Kunin nyo lang yung makaka-resonate kayo. 1, 2, 3, 4. Apat ang kukunin ko. Daming lumabas. Okay, I'll take that. Okay, that's it. Bago tayo pupunta sa gustong sasabihin ng person mo. Okay, some of you mabubuntis this 2025. Okay, mabubuntis ha. Either sa bagong makikilala niyo or sa past person niyo, baka bumalik at mabubasa kayo, may mga viewers dito na mabubuntis sa taong 2025. Kaya magiging parent, maging either single man o papakasalan ka, ito sa basta mabubuntis. Yan lumabas. Mabubuntis o makakabuntis. Sa mga lalaki na nanonood, makakabuntis kayo. Next,
Okay, yung iba sa inyo, sa taong 2025, makakaramdam kayo ng loneliness, shallow, feeling empty at boredom. Yung iba sa inyo, ang love life ninyo magiging boring. Yung iba sa inyo ha. Okay, hindi lahat. Next energy. Yung iba sa inyo ayaw na ng love life. Okay, magsaset na kayo ng boundary. Ayoko na ng love life ngayon. Walang dito. Ayoko nang manliligaw. Ayoko na namang liligaw. Ayoko ng love life. No. No, 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 no love for this year. Parang ganun. You are drawing the line. Enough is enough na. Parang, ka na parang, nagsawa ka na or nadala ka na sa mga nangyayari sa past relationship mo. Ayaw mo na ng love life. Some of you are still longing for your ex. Some of you are longing for love. Some of you are craving for new love, craving for a new person to hug, longing. Meron pa kayong still, some of you are still longing or namimiss niyo ang mga ex-persons niyo, past person niyo, or still aching. Yung iba sa inyo nasasaktan pa rin hanggang ngayon or masasaktan pa rin. I think sa taong 2025, some of you are still gonna be longing. Ano yun? Naglulong pa rin kayo sa mga dating ka-relationship ninyo na sana magkabalikan ulit kami, sana bumalik na siya. Okay. Some of you sa taong 2025, collective, nasa breaking point na. Final straw. Kasi wala na, mapapagod na. So I think sa makaka-resonate lang ha, some of you ay magdi-decide sa 2025, maghihiwalayan na. So, may mangyayaring paghihiwalayan sa relationship. Okay? Next energy, you have, okay, repeated, okay, oh my God, may magkakabalikan na karmic relationships. Okay, go, get ready. Collective. Mukhang babalik ang mga ex-persons ninyo na toxic. I think the reason why babalik sila, sasadyain ng universe para matuto ka na talaga. Karmic lessons yun eh. Okay, so may magkakabalikan na ayaw mo man, sa ayaw at sa hindi mo mangyayari. May purpose yun kung bakit siya bumalik at magparamdam ulit. Magkakabalikan talaga kayo. Karmic lessons. Parang maulit-ulit yung history, repeat history. Okay, yung iba sa inyo, ang love life ninyo may gustong bumuo ng family, magiging stable, maging secure, financially secured. Either makakahanap kayo ng AFAM. May pintuang magbubukas kung saan yung pintuan na yan magdadala sa inyo sa security, financial security established. So, yung iba sa inyo, maswerteng makakahanap ng person na masasabi mong blessing. Heaven sent na secured, magiging secured ka. AFAM ang nasisan kong energy, no? AFAM, bibigyan ka ng allowance, lahat, atensyon, pera, ibibigay pagmamahal. Wow! Sana all. Kaya yung iba sa inyo, magre-reflect lang sa 2025. Yung iba sa inyo, magnilay-nilay, mga maalang bumabalik, and then, yung maraming memories ang magbabalik sa inyo sa love life, and then para kang nag-a-assess na ito yung nangyari sa akin noon. Parang magbabalik tanaw ka sa mga nangyari sa inyo, the past few relationship, and then you realize a lot. Yan ang sinasabi dito. Ma-realize mo kung gaano ka-importante yung self-love, ma-assess mo yung value mo na ganito, ma-realize mo kung ano bang halaga mo as pagkatao mo. Okay, and then, yan na changes. Okay, yung iba sa inyo sa taong 2025, mag-ingat, collective, kasi mukhang may ahas. May aahas sa relationship ninyo, or marami kasing meaning nito. May aahas sa AFAM ninyo, may aahas sa lalaki ninyo, sa babae ninyo, may aahas. May tatraydor sa relationship ninyo, may magtatraydor, may aahas talaga sa'yo. Kaya kung may AFAM ka, itago nyo yung mga AFAM ninyo, huwag nyong mag-ingat. Baka mamaya sasabutahin yung AFAM ninyo, sisirain kayo sa AFAM ninyo. You know, or meron dito magpre-pretend
not what it looks like. Baka mamaya sa yung bago makilala nyo sa 2025, yung iba sa inyo magpe-pretend. Yung pala pera lang ang kailangan o may ibang hidden agenda. Mag-ingat. Okay, mag-ingat. Basta may snake, mag-ingat. Hindi yan maganda. Okay, yung iba sa inyo sa taong 2025, magiging single parent, sad to say, at mamalaking responsibilidad na aakuhin. Ang love life ninyo, okay, magiging single parent kayo sa 2025, yung iba sa inyo. Okay, yung iba sa inyo, yes, magiging maganda ang kinabukasan. Grass is greener. There's a lot of possibilities with you when it comes to your love. I think makakahanap, maswerte, yung iba sa inyo maswerte makahanap ng love life na the grass is greener, parang bang ang ganda-ganda ng buhay mo, magiging buhay mo sa taong ito. Magiging magandang kapalaran mo sa itong makikilala mong bagong tao. Okay? Next energy, you have, mag-iingat kasi watch your back. Okay? Lalo na sa mga afam dyan, may mga relationship na kinakakaingitan. Okay? Mag-ingat kasi may mga enemy ka. Sa 2025, may enemy ka na may masamang balak sa'yo, mamaya ipakulam ka. Kaya mag-ingat, baka mamaya may gagawin hindi masama, may masamang balak yung mga kaibigan mo. So, watch your back. So, relationship, no? Kasi we're talking about relationship. May mga tao kasing inggit, lalo na yung mga may afam. Kasi marami naghahangad ng afam. Kaya, sa sobrang ng inggit na, bakit siya may afam, ako wala. Mamaya, sisirain ka dun sa afam niya. And then kaya magbabago na ang, o aagawin pa. May mga ganun inaagaw yung afam, no? Or kukulamin na maghiwalay kayo. May, yung afam mo, ginayuman ng iba. Oh, wow, good luck. Ingat talaga. Next energy, you have hammer. Next 2025, may past person, yung iba sa inyo, may past person na gustong i-work out ang relationship. May gustong maayos. Rebuild, repairing, and working on it. Gusto niya magkabalikan kayo. So, makaka-resonate lang, ha? May past person dito na gusto niya ulit subukan na maayos ang relationship ninyo. Next, yung iba sa inyo, sa 2025, ang maging love life ninyo is parang hook up lang at date-date. At ma-involve sa third party, yung iba sa inyo ma-involve at matitempt sa third party kasi yung attraction. Oh, may mamalanding babae dito. Kalandian lang ang mangyayari sa iyong love life. Kasi it's all about seduction. So mag-ingat. May mga lalaki kasi or babae na ang habol lang is aliw-aliw lang. Gawin ka lang kabit. Ikaw na problema. Pag nabuntis ka, iwanan ka na. Ingat ha, ingat. Teddy bear. There's someone here who's interested in you. Okay? Kung sino yung magbibigay sa'yo ng teddy bear, either sa picture man sa chat, or GIF man isasend, or emoji, yan ang person na may malaking gusto sa'yo, of course. At nakikipag-flirt at gusto kanyang i-date. Okay? Wow, someone is really interested in you. And yung iba sa inyo, poker face. Huwag sumugal. Okay? May tao dito na hindi kanya isusugal, like hindi siya magre-risk para sa iyo. So don't take a risk. Ikaw sumugal ka pero yung person mo walang isusugal sa iyo. Parang unfair, di ba? So mag-ingat. Next, mag-ingat kasi mukhang may babae dito or lalaki na gagayahin ka, viewer. Ginagaya ka. I think itong tao na to is siya yung inggit sa'yo at gusto niya yung person mo. Gustong agawin kaya ginagaya ka. Impersonator. Kasi itong impersonator na to, the reason why ini-impersonate ka or wanna be like you, acts, dresses, and copies you, kinokopya ka kasi naiinggit siya sa love life mo. Gusto niyang agawin yung person mo. Okay? Next future. Some of you are sa taong 2025 ay mag-move on.
Kung meron mang mangliligaw, meron mang interesado sa inyo, parang sabi mo, thank you, next, ayoko sa'yo. Parang ganun lang. Okay, sa taong 2025, a lot of you are still moving on, nag-move on pa rin kaya hindi interesado sa love life. Ayoko muna, thank you. Ay, crush kita, ay, thank you, pero hindi mo na ako interesado sa love life. Unahin ko muna ang sarili ko, i-work out ko muna ang sarili ko. Parang ganun. Uy, yung iba sa inyo mag-iingat. This is a sign ng iba sa inyo kukulamin dahil sa love life. Either, future kasi to sa 2025 ito mangyayari. Kaingat sa mga love life ninyo. Wag na lang kayo masyadong mag-post sa mga, kasi may mga tao kasing maiinggit sa mga pinopost niyo sa love life. Especially may mga tao nagkukunwari na friend mo pala may pinapakulam ka na paghiwalayin ko kaya ito, mayabang masyado tong babae na to. Nagpo-post na binibigyan siya ng pera ng niya, pinagyayabang yung afam niya, or ano ba. Ayan, pag nakakasense kasi ng inggit ang mga viewers mo or sino man yan, mamaya, kasi yung bungo na yan, this is a sign of kulam. Sisindihan ka ng maitim na kandila through this, sa ibabaw ng bungo. Yan ilalagay dito yung kandila at then gagawin ka na ng ritual. Ipapasok yan ng mga picture mo, susnunugin yung picture mo, and then maano dyan sa bungo. Parang alay yan sa itong bungo na to. At inutusan siya na gawang ka ng parang ganun, okay? So, mamaya, kukulamin ka na magkasakit ka hanggang hindi na magka-interesado sa yung afam. Ay, kasakit na tong person na ayoko na to, hindi ko na madadala to sa Amerika, mga ganyan yung situation. Basta mag-ingat lang kasi ito lumabas, baka iba sa inyo makukulam. May balak kang kulamin ng tao na akala mo friend o mga sino man, basta mag-ingat, okay? Next energy sa taong 2025, may iba sa inyo is mag-espiya. Bakit ka mag-i-espiya? Meron kang ini-spy. The whole year ka lang mag-i-spy sa person mo, yung iba sa inyo, or baka ini-spy ka ng person mo the whole year 2025. Merong past person na although hindi nagpaparamdam pero lagi siyang updated or lagi siyang ini-spy ka niya sa social media or gusto niya makibalita sa'yo. Okay, sa 2025. Next, yung iba sa inyo, sa 2025, lagi kayong mag-aaway ng person nyo dahil sa bata. Pag-aawayan niyo ang child services. Pag child service kasi ito yung mga panggatas ng anak ninyo, pang diaper, pang tuition, pang baon. So the whole year 2025 sa love life ninyo, yung iba sa inyo ma-stress sa responsibilities as a parent. Yung iba sa inyo maneneglect. Especially sa mga single parent na babae. Manineglect ang inyong mga needs ng bata. So, ibig sabihin dito, yung nakabuntis sa inyo, mga girls na nanonood, women, babae, yung father ng ama ng anak niyo sa 2025 magiging irresponsible. Hindi na siya maganda sa umpisa monthly nagbibigay ng allowance sa bata, but then at the later na middle of the 2025 or iba sa yung umpisa pa lang ng year 2025, Google ka, hindi ka nagpadala ng gatas ng anak mo, diaper, uy, pambaon, uy, nagkasakit yung anak, uy, na-hospital yung anak mo, wala ka naman ng ganyan. Mamomblema yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo, ma-haunted sa mga past trauma, flashbacks, memories sa mga past relationships sa taong 2025. Yan lang ang buong mangyayari sa buong taon. Hindi naman po like, after 3 months, mauulit na naman, 6 months. Parang yan lang talaga. Hindi pa totally healed yung iba sa inyo sa mga past. Sad to say. I'm so sorry, no? Yung mga dumaan sa mga abuse, relationship, nabugbog, mistreated sa relationship, dumaan sa toxic, abusive relationship. Sa taong 2025,
you're going through some healing. Kaya, nangyayari yung mga flashbacks, mga memories, ma-haunted kayo sa mga memories ng mga past relationship ninyo na usually very traumatic. Oy, mag-ingat kasi may taong ipipilit niya ang sarili sa'yo. Collective. Sa taong 2025, may taong porsigido sa'yo. Alam mo, nakakatakot itong mga forcer. Yung mga ipipilit nila yung sarili nila sa taong ayaw sa kanila. May tendency sila yung tendency na na-obsess at gagawa ng hindi maganda. Papatayin ka. Ganun. Oo, mag-ingat. May nasasense akong dark energy dito. Last energy. Okay, iba sa inyo, malalagay sa third party, ma-involve sa groupie, group sex, gang, wag naman sanang mag-gang rape. Groupie. Okay, mahilig sa groupie, side meaning lang. Okay, napunta na tayo sa gustong sabihin ng person mo. Ano kaya mga gusto niyang sabihin? Okay, mga gusto niyang sabihin sa'yo. Mga nararamdaman niya. Okay? Kung meron pa siyang nararamdaman, ang dami lumabas. Okay. Your independence is sexy. Okay, gustong-gusto niya yung pagiging independent mo. So if you are independent woman, man or woman, then ito gustong sabihin ng person mo. Next you have, I think time apart is best for us right now. So alam din ng person mo na mas maganda na yung maghiwalay kayo kaysa magsama kayo. Okay? Right now, I'm very attracted to you, or yung iba sa inyo yung person mo still attracted to you. Next you have, I'm going through a dark night of the soul. O yung person niyo, yung iba sa inyo may pinagdadaanan talaga yung person ninyo. Yan siguro mga isang bagay na hindi niya masabi-sabi. Meron sa mga personal issues na pinagdadaanan. Next you have, I'm focused on my career and my finances. Yung iba sa inyo, maybe ito yung sagot sa mga katanungan niyo, the reason why hindi niyo nararamdaman ang pagmamahal niya. The reason why malayo siya, closed off, masikreto, hindi very open, hindi focus na focus kasi siya sa career niya at pera lang talaga ang importante sa kanya, pera. Okay? Next you have, I feel insecure around you. Uy, yung person yun na-insecure. Na-insecure siya sa'yo. Bakit kaya? Next you have, I don't feel like I'm good enough for you. Insecure nga talaga ang person mo. My self-esteem issues. Next you have, I have never felt this strongly about someone before. Ngayon lang niya naramdaman itong kakaibang pagmamahal or attraction sa'yo. Sa iba hindi pa niya naramdaman to. Wow! Kaya hindi ka niya makakalimutan. Next you have, I find you intimidating. Uy, nakaka-intimidate ka. Are you bossy like me? Oh, may mga lalaking na-intimidate sa akin before. Kaya siguro siya nahihiyang mag-open sa'yo or maging vulnerable sa'yo kasi baka mamaya insultuhin mo siya or i-judge mo siya sa mga sinasabi niya or whatever. Okay. Next, I'm sorry for being toxic. Ay, nagsasorry na siya. Oh, sa mga nakaranas ng toxic relationship at abusive dyan, sorry din siya. Gusto din niya mag-sorry na naging toxic siya. Okay, nagsisisi siya or hindi rin niya siguro ginusto. I spy on social media. Oy, lumapas. O, diba? Meron yung kanina nag-spy. Sabi ko naman sa inyo, iba sa inyo, ini-spy ka niya sa social media. Tinitignan yung TikTok mo, Instagram, or Facebook, or whatever. Ini-spy ka niya. Curious pa rin siya sa anong nangyayari sa'yo. And you are wifey husband material. Oh, you are wifey material. You are a wifey material if you are a woman na nanonood. And if you are lalaki na nanonood, you are husband material. Wow! Haba ng hair natin mga girls. Joke lang. Okay, last message from your person is, I want to spend more time with you. Gusto ka niya makasama sa year 2025. I think some of you gagawa ng paraan yung person mo na magkalapit ulit kayo or ma-reach out kanya or something like that.
Okay, so collective, I hope nagustuhan niyo yung reading. Let me know if nag-resonate to sa inyo and if you want this na mangyayari ito sa inyong love life ngayong 2025, leave a comment also to claim this ring if you gusto nyong makuha yung energy. Ayan, maraming salamat. So, ayan o, I hope nagustuhan niyo and I hope to see you again next time. Ingat po and God bless. Now, for those of you who are interested na bumili ng mga produkto ko, don't go away kasi I'll give you instructions on how to place an order at saan makabili at saan makikita yung mga produkto ko. Okay? Maraming salamat. Ingat po and God bless. And for those of you na interesadong sumali sa mga libreng pahula, nagpapahula ako ng libre dito sa YouTube ko. So, make sure lang na kapag subscribe kayo para ma-notify kayo na may libreng pahula dito sa live. Okay? So, maraming salamat. Ingat po and God bless. Thank you so much. Hello! Ayan. So, mga interesado pong makita yung mga produkto ko. Ayan. Lahat po ay nakalista or all of my products are listed on my website. So, paano po mahanap ang aking website? You just type here, kunyari, ito yung phone mo. If you are using Google, ayan, i-type nyo lang sa search bar, ayan, type nyo lang yung www.bonomagos.com and then click search. Okay, lalabas po yan. First, you have to accept all. Click the accept all cookies. Ayan. So, dito nyo makikita yung mga produkto ko. Ito yung unang bubungan sa inyo sa website. Nakikita nyo yung dalawang linya dyan sa taas. I-click nyo yan para makita nyo yung navigation pages. Yung navigation ng mga menu or pages. Nandyan yung home page. Okay, makikita nyo dito yung home page, yung biography ko, yung tarot services and more. Andyan yung prayers, bracelets, and amulets. Yung 18K gold-plated crystal necklace, yung crystal bracelet for men and women, yung mga oils, candle, sage and bath, eye amulet. So, andyan din po yung aking Facebook page link. I-click nyo lang ito. Kunyari, gusto nyong makilala ako. So, punta kayo sa biography. Click nyo yung biography na yan. Automatic, may ibang lalabas na isang page. So, andyan. Basahin nyo lang yan. Makikita nyo yung aking educational background, yung mga courses na tinake ko. Ayan, hindi ko pa nalagay yung certificates ko dyan. Soon, I will also include here, ilalagay ko din dito yung mga certificates ko. Okay? Ayan. So, medyo mahaba-haba yan. Punta na naman tayo sa Tarot Services and More. I-click nyo lang yan. Lalabas dyan. I-explain kung bakit 15K yung all-in-one spiritual package Tarot Services ko. Andyan yung description. Basahin nyo lang dyan kung bakit 15K. And for those of you who are interested sa spell jars, andito rin. Ayan. Mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page. Okay? Now, to make sure na ako pong nafa-follow nyo sa Facebook page at hindi yung mga scammers, andito po yung link. I-click nyo lang yung Facebook page. Ayan, i-click nyo. Lalabas po yung Facebook page ko. Okay? Next, punta tayo sa Evil Eye Amulets. Okay. Andito yung description, ano yung mga Evil Eye Amulets, para saan, anong benefits. So, andyan nakasulat. Now, if you, gusto nyo ng bracelet, ito yung pyrite. Yung iba pronunciation pyrite. Pyrite, okay? 1,980 each. May kasamang freebies. Andyan yung description, andyan yung explanation, ano mga benefits, ano mga uses, instructions kung paano gamitin or paano how to take care of your jewelries. Andyan yung Evil Eye. I-click natin yung picture. Okay. Yan yung price, 390. Andito rin yung nakasulat yung mga prices. Now, if hindi nyo alam paano bumili dito, okay? Kung wala kayong PayPal, just take a screenshot of this item.
screenshot nyo to at ipadala nyo po sa akin sa Facebook page. I-message nyo po sa akin dito. Okay, na yan ang mga gusto nyong kunin. Para pag gusto nyong bumili, para alam ko yung gusto nyong bilhin. Dito nyo titignan sa website ko yung mga items. I also have mga crystal bracelet for men and women. Hindi pa nakumpleto yan, pero soon makukumpleto na. So, each picture, i-click nyo lang para makita nyo yung mga description, anong mga benefits. This one is 500, yung malachite with rose quartz. Ayan. And also ask if available pa mga madam ha, kasi sa website, minsan hindi ko na-update yung website ko. Minsan meron doon nakalagay sold out pero available. Minsan nakalagay na available pero sold out. Okay, just ask kung available pa. Again, take screenshot of the item. Yan, screenshot nyo yan at ipadala nyo sa akin sa Facebook page ko. Along with the price, kung meron price, ayan. Take screenshot of the item. What else? I also have mga oils. Okay, oils and candles. I have kajiput. I-click nyo lang yung mga picture na yan to see the description and the prices. Ayan. Always click here. Marami pa kayong madidiscover. And for prayers, libre lang ang mga, ko dito, mga prayer. Pwede nyong tignan, pwede nyong kopyahin, pwede nyong screenshot, pwede nyong, libre lang dito tumingin ng mga prayers ko. Libre ninyong ma-access. Kagaya niyan, all-in-one red string prayer. Sa mga nakabili ng all-in-one red string, dito nyo makikita yung mga prayers at sa mga ibang items. Okay. Yan lang muna ang na-include ko ngayon. Soon, all will be included there. At sa mga 18 gold plated crystal necklace, andyan yung mga pictures. Just take a screenshot. Like kung gusto niyo yung rose quartz, take a screenshot of this item at isend you again sa akin sa Facebook page. No, andyan yung price, 390 po. 390 na po. Dating 500. Mikana quality yung mga yan ha, mga madam, sa mga nakakabili ng Mikana. Ganyan po ang quality. The same with Mikana. I think that's all it. Marami pa actually, mga bracelet. I have also jade. Mga jade dito. Ayan. This is to prove na talagang quality. Tignan nyo yung video dyan. Ayan, yung video. Nakalagay yung mga video dyan to see. Para makita nyo yung quality ng jade ko. Okay. Ayan yung description. Take a screenshot of the item na gusto nyong kunin at basahin nyo yung mga yan, mga madam. Diyan nakalagay yung mga uses and benefits. Ayan, yan dyan yung all-in-one bread string. And dito yung ruyi. Okay, marami pa akong i-include dito. Wala lang akong time. And that's it. Okay? So, ayan yung Facebook page. Isend nyo lang sa akin dito sa Facebook page ko. Bono Magus, yung mga screenshot ninyo, mga item na gusto nyong bilhin. So, ayan po ang instruction kung paano maka-order. Wala pong COD, mga madam, ha? And by the way, okay, for more information, please also don't forget to read the frequently asked questions. Andito na lahat yung mga posible ninyong katanungan sa akin. Bakit walang COD? Kailan marireceive? Ano yung mga ritual? Lahat na dito yung mga questions, possible questions, mga frequently asked questions, mga laging tinatanong ng mga customer ko. Andito, basahin nyo para baka same din kayo ng katanungan. Dito na yung mga sagot. Okay? Sa frequently asked questions. So, that's it mga madam. Maraming salamat mga madam and sir. Thank you so much for listening for the instructions on how to place an order. Ingat po and God bless.